May mga araw sa buhay natin na hinding-hindi na natin malilimutan. Isang iglap lang, isang pangyayari, at lahat ng pinaniwalaan mo sa buong buhay mo ay biglang guguho. Para sa akin, ang araw na iyon ay isang Huwebes ng hapon, ang araw kung kailan sa mismong harapan ko, sa lugar kung saan ang asawa ko ang reyna, tinawag akong sinungaling ng isang estranghero. Ang pangalan ko ay Ricardo, 56 na taong gulang. At sa loob ng 28 taon, ako ang asawa ni Isabela Cruz, ang CEO. Ang plano ko noon ay simple lang. Sorpresahin siya. Dalhan siya ng paborito niyang kapeng barako at mainit na ensaymada mula sa paborito naming panaderya. Alam ninyo na, pampatanggal ng pagod. Ganyan naman tayong mga mag-asawa, hindi ba? Simpleng paglalambing. Pagdating ko sa naglalakihang gusali ng opisina niya sa BGC, ang lobby ay kumikinang sa marmol at salamin. Parang hindi ako bagay doon, pero tiniis ko. Para sa kanya, lumapit ako sa security guard, isang matandang lalaki, siguro kasing edad ko lang. Ang pangalan niya, Mang Berto. Ngumiti ako. Magandang hapon po, nandyan po ba si Mrs. Isabela Cruz? Asawa niya po ako. Tinitigan ako ni Mang Berto mula ulo hanggang paa. May kakaiba sa tingin niya. Isang pagtataka, isang pagdududa. Kayo po ang asawa ni Ma'am Isabela? Tanong niya, at sa boses niya, narinig ko ang alanganin. Opo, sabi ko, itinaas ko pa ang supot ng ensaymada. Dinalhan ko lang po siya ng merienda at doon nangyari ang hindi ko malilimutan. Tumawa siya, hindi tawang mapang-asar, kundi tawang litong-lito. Isang tawang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Naku sir, sabi niya habang umiiling, imposible po. Araw-araw ko pong nakikita ang asawa ni ma'am. Katunayan, kararating lang niya ulit galing sa sasakyan. Ayan po siya oh. At itinuro niya ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng mamahaling Amerikana, mas bata sa akin. Kumpiyansa ang bawat hakbang. Kilala ko ang lalaking iyon, si Marco Santos, ang vice president niya. Naramdaman kong nanlamig ang hawak kong kape. Ang buong paligid ay parang huminto. Ang tawa ni Mang Berto, ang pagdating ni Marco, ang mga matang nakatingin sa akin, ang hiya. Alam niyo ba yung pakiramdam na para kang basang sisiw sa gitna ng kalsada? Iyon ako. Sa sandaling iyon, hindi ako ang asawa. Ako ang impostor. Ako ang nakakahiya. At ang sakit ay parang punyal na bumaon sa puso ko. Sa loob ng 28 taon, inakala kong ako ang haligi ng tahanan. Siya ang abala sa karera niya sa pagpapalago ng kumpanya. Ako naman ang tahimik na sumusuporta sa likod niya. Ako ang nag-aasikaso ng bahay. Ako ang nagluluto ng hapunan gabi-gabi. Madalas mag-isa dahil laging may late meeting siya or dinner with clients. Hindi ako nagreklamo kasi mahal ko siya. Ipinagmamalaki ko siya. Ang tagumpay niya ay tagumpay ko na rin. Ang bawat promotion niya, ang bawat parangal na natatanggap niya, para na rin sa akin. Habang siya ay abala sa pagbuo ng isang imperyo, sinigurado kong mayroon siyang tahimik at maayos na tahanang uuwian. Pero sa kanila pala, sa mundo niya, isa lang akong anino. Isang abala, isang taong hindi na nababagay sa magarbong buhay na ginagalawan niya. Ang mga gabing nag-iisa ako sa hapagkainan habang iniisip na nagpapakahirap siya sa trabaho. Ang totoo pala, masaya siyang kasama ng iba. Kasama ng lalaking ipinakilala niyang asawa niya. Walang pakialam. Ganun pala ako sa kanya. Isang mueble sa bahay na nakasanayan na lang hanggang sa dumating ang araw na nagpasya siyang wala na akong silbi. Umalis ako sa gusaling iyon na dala-dala ang kahihiyan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero hindi ako ganoon. Isa akong accountant. Ang mundo ko ay nasa numero, nasa detalye, nasa lohika. At iyon ang hindi nila alam. Ang akala ni Isabela at ng kanyang Marco, isa lang akong simpleng asawa, isang matandang lalaki na kontento na sa maliit na accounting practice. Isang taong madaling lokohin, madaling paikutin. Pero meron akong isang bagay na wala sila, isang lihim na yaman. Ang lihim na yaman ko ay hindi pera, hindi ari-arian. Ang lihim kong sandata ay ang aking isipan. Ang kakayahan kong magbasa ng mga numero,
maghanap ng mga pattern sa mga resibo, sa mga bank statement, sa mga corporate files. Sa tingin nila, isa lang akong piyesa sa kanilang laro, isang pawn na madaling isakripisyo. Ang hindi nila alam, ang maliit na taong minamaliit nila, siya ang may hawak ng lahat ng ebidensya. At ang accountant na binaliwala nila, siya ang magiging mangangaso. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa paghihiganti lang. Ito ay tungkol sa dangal. Ang dangal ko bilang isang asawa, ang dangal ko bilang isang lalaki. Dinungisan nila iyon sa harap ng maraming tao. Gusto nilang palabasin na ako ang nagkulang, ako ang may kasalanan, ako ang dapat sisihin, pero hindi ako papayag. Hindi ako mananahimik, ibabalik ko ang lahat. Higit pa sa bahay, higit pa sa pera. Ibabalik ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga apo. Isang leksyon tungkol sa kung paano ang isang taong tahimik ay maaaring maging pinakamalakas na bagyo. Subaybayan ninyo ang kwento ko, isang kwento ng kataksilan, ng sakit at ng pagbangon. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na para kang isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo na ang sakit ng pagbabalewala, paki-like at share ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako ano ang iyong istorya at sabihin mo sa akin saan kayo nanonood. Gusto kong malaman kung hanggang saan aabot ang laban na ito, ang laban para sa dangal. Ang pagmamaneho pauwi mula sa BGC ay ang pinakamahabang biyahe sa buong buhay ko. Ang mga pamilyar na kalsada ng EDSA, ang mga ilaw ng mga gusali na dati nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng paghanga sa syudad. Ngayon, para silang mga multo na nanunukso sa akin. Ang sasakyan ko na dati lugar ng katahimikan, ngayon ay parang isang kabaong na bakal na nagkukulong sa akin kasama ng mga salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Paulit-ulit. Asawa niya po ako. Asawa niya po ako, yun ang sinabi ko. Simple. Isang katotohanan na naging pundasyon ng buhay ko sa loob ng 28 taon. Pero ang sagot, ang tawa ng gwardya, ang pagdating ng lalaking iyon, ang mga iyon ang nagbago sa lahat. Araw-araw ko pong nakikita ang asawa ni Ma'am. Sino? Sinong asawa? Nagbibiro ba siya? Baka napagtripan lang ako? Pero ang mga mata ni Marco Santos, nang magtama ang mga tingin namin, walang bahid ng pagbibiro doon. Mayroon itong pagkilala, isang malamig na pagkilala. Alam niya kung sino ako. At sa sandaling iyon, alam kong hindi ito isang pagkakamali. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan palayo sa opisina niya ay parang paglayo ko rin sa buhay na akala ko ay sa akin. Ang bawat pagpreno sa trapiko ay parang isang pagkakataon para huminga. Pero ang hangin na pumapasok sa baga ko ay puno ng lason. Ang lason ng pagdududa. Pagdating ko sa aming bahay, ang bahay na pinag-ipunan namin, ang bawat sulok ay may alaala. Iba na ang pakiramdam, hindi na ito isang tahanan. Isa na itong entablado. Isang entablado para sa isang perpektong dula-dulaan at ako pala, ang huling nakaalam. Tinitigan ko ang wedding picture namin na nakasabit sa sala. Ang mga ngiti namin doon, totoo pa ba? O nagsimula na ang pagsisinungaling kahit noon pa? Ang mga souvenir mula sa aming mga biyahe sa Tagaytay at Palawan, kasama niya kaya ako sa isip niya noong mga panahong iyon? O kasama na niya ang anino ng ibang lalaki? Umupo ako sa paborito kong silya pero hindi ako mapakali. Ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi. Dati, ang katahimikan ito ay kapayapaan. Ngayon, isa itong malaking espasyo na puno ng mga tanong na walang sagot. Paano? Gaano katagal na? Bakit? Sinubukan kong manood ng telebisyon pero ang mga salita ng mga artista ay dumadaan lang sa tainga ko. Walang pumapasok sa isip ko. Ang tanging naririnig ko ay ang tawa ni Mang Berto at ang mga salitang, ayan po siya 9:30 ng gabi nang marinig ko ang tunog ng sasakyan niya sa garahe. Ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng pinto, ang kalansing ng kanyang mga susi sa maliit na mesa sa may pasukan, ang marahang tapik ng kanyang mga takong sa sahig na kahoy. Dati, ang mga tunog na iyon ang musika sa aking pandinig. Tanda na ligtas siyang nakauwi.
Ngayon parang mga yabag ito ng isang kaaway na papalapit. Pumasok siya sa kusina, mukhang pagod pero perpekto pa rin. Ang CEO. Ang asawa ko, ang estranghera. Ricardo, nandito na ako, sabi niya, at sa boses niya, nandoon pa rin ang init na nakasanayan ko. Kumusta ang araw mo? Tanong ko. Ang tanong na iyon ay automatiko, isang linya sa isang script na kinabisa ko na. Bumuntong hininga siya, hinubad ang kanyang blazer. Nakakapagod. Sunod-sunod na meeting buong hapon. Kumain ka na ba? Tumango lang ako, pinag-aralan ko ang mukha niya. Hinanap ko ang kahit anong senyales ng pagsisinungaling, kahit katiting na bakas na alam niya ang tungkol sa pagbisita ko. Pero wala. Ang ekspresyon niya ay ang dati, pagod, maraming iniisip. Pero parang tunay na masaya na makita ako. Dito na, ito na ang pagkakataon. Nagdala ako ng kape para sa iyo kaninam, sabi ko. Maingat ang bawat salita. Sa opisina mo, nakita ko. Isang kislap, isang pagbabago sa kanyang mga mata na nagtagal lang ng isang segundo, isang pagtigil sa gitna ng kanyang pag-abot sa isang baso. Pero kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Ngumiti siya. Talaga? Hindi ko natanggap, sabi niya. Ibinigay ko kay Marco para iabot sa iyo. Isa na namang paghinto, mas maikli pa sa una, baka guni-guni ko lang. Nabanggit nga ni Marco na may dumaan, pero sunod-sunod talaga ang meeting ko kaya siguro hindi na niya naibigay. Ang sweet mo naman at naisipan mo pa yon. Lumipat siya sa ref, nakatalikod sa akin. Pinanood ko siyang magsalin ng wine sa kanyang baso. Ang mga kamay niya, perpektong kalmado. Walang kahit anong panginginig. Dalawa lang ang ibig sabihin nito. Alinman sa nagsasabi siya ng totoo. O siya na ang pinakamagaling na sinungaling na nakilala ko sa buong buhay ko. At pagkatapos ng 28 taon, natatakot akong malaman kung alin sa dalawa ang tama. Ang natitirang bahagi ng gabi ay isang surreal na pagpapanggap, isang pantomime ng normalidad. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong kamalayan na tumitibok sa dibdib ko, isang masakit na katotohanan. Nang gabing iyon habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Nakatitig lang ako sa kisame, ang babaeng katabi ko, ang babaeng pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Sino ka ba talaga? Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay dumating na may malupit na normalidad. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga siwang ng aming kurtina. Isang pang-araw-araw na milagro na ngayon ay parang isang pangungutya. Hinalikan ako ni Isabela sa pisngi bago umalis papuntang trabaho, ang parehong mabilis na halik na ibinibigay niya sa akin sa loob ng maraming taon. Ang paborito niyang pabango, iyong binili ko para sa kanya noong Pasko, 2 taon na ang nakalipas ay naiwan sa hangin. Lahat ng tungkol sa kanya ay pamilyar, nakakapanatag, eksakto tulad ng dati. Maliban sa isang bagay, ngayon, alam kong isang estranghera ang aking hinahalikan. Tumawag ako sa aking opisina. Sinabi ko sa aking assistant na magtatrabaho ako mula sa bahay. Sa unang pagkakataon sa 15 taon ng aking accounting practice, hindi ko kayang harapin ang pag-uusap tungkol sa mga tax return at quarterly reports. Sa halip, umupo ako sa aming mesa sa kusina na may isang tasa ng kape na lumamig habang nakatitig ako sa tasa ng kape ni Isabela na naiwan sa lababo. Ginamit niya iyon kaninang umaga, gaya ng dati. Iniisip niya kaya si Marco habang umiinom siya mula roon? Bandang tanghali, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inisip na gagawin ko. Sinimulan kong halughugin ang mga gamit ni Isabela. Hindi sa paraang galit o desperado, kundi may metodolohikal na katumpakan na nagbigay sa akin ng tagumpay sa aking propesyon. Sinimulan ko sa mga halatang lugar, ang kanyang home office, ang mesa kung saan siya minsan nagtatrabaho sa gabi. Ang mga drawer ay walang inihayag na kahina-hinala, mga papel ng trabaho, letterhead ng kumpanya, mga business card mula sa mga kliyente na nakikilala ko mula sa kanyang mga kwento. Lahat ay eksakto sa kung ano ang dapat para sa isang CEO na paminsan-minsan ay nag-uuwi ng trabaho. At pagkatapos, sa pinakailalim na drawer ng mga resibo para sa tax,
may nakita akong isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Isang resibo mula sa Antonius sa Tagaytay. Ang lugar kung saan kami nagdiwang ng aming anibersaryo sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ang petsa ay 6 na linggo na ang nakalipas para sa 2 tao. Ang halaga, 12,000 piso. Naalala ko ng malinaw ang gabing iyon. Sinabi sa akin ni Isabela na mayroon siyang hapunan kasama ang isang potensyal na kliyente. Isang babaeng kliyente mula sa Cebu na nasa Maynila lang para sa isang gabi. Tinitigan ko ang resibo, nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay. Ang oras ay 8:30 ng gabi. Nagkausap kami sa telepono noong gabing iyon, bandang 9:30. Masaya siya, masigla at ikinuwento ang kanyang mahirap ngunit produktibong client meeting. Ipinagmalaki ko siya noon dahil sa pagkuha niya ng isang malaking account. Pero hindi ito resibo para sa isang business dinner. Walang mga charge para sa alak na karaniwang kasama sa pag-entertain ng kliyente. Walang mga appetizer o dessert na o-orderin ni Isabela para pahangain ang isang potensyal na kasosyo. 2 main course lang at isang bote ng mamahaling wine. Ang uri ng intimate dinner na akala ko ay para lang sa aming dalawa. Tumunog ang aking telepono na gumulat sa akin mula sa aking malalim na pag-iisip. Lumitaw ang pangalan ni Isabela sa screen. "Hi mahal," sagot ko. Nagulat sa kung gaano kanormal ang tunog ng aking boses. "Hey, gusto lang kitang kamustahin. Parang wala ka sa sarili kaninang umaga." Ang kanyang boses ay may tunay na pag-aalala. Ang uri ng mapagmalasakit na atensyon na siyang nagpaibig sa akin sa kanya 29 na taon na ang nakalipas. "Pagod lang siguro," sabi ko. "Hindi nakatulog ng maayos. Baka kailangan mo ng totoong pahinga ngayon. Masyado ka nang nagtatrabaho nitong mga nakaraang araw." Ang kabalintunaan ng kanyang mungkahi ay hindi nakaligtas sa akin. Habang ako ay nagtatrabaho ng husto sa aking maliit na practice, siya naman pala ay abala sa pagpapanatili ng 2 magkahiwalay na buhay. Nga pala, naisip ko lang yung hapunan mo kasama yung kliyente mula Cebu. Yung mga 6 na linggo na ang nakalipas. Kumusta na pala yon? Isang paghinto. Napakaikli na karamihan sa mga tao ay hindi ito mapapansin. Ngunit pagkatapos ng 28 taon ng pagsasama, alam ko ang bawat ritmo ng pananalita ni Isabela, siya ay nagkakalkula. Iyon ba? Hindi natuloy ang deal gaya ng inaasahan namin. Nagpasya silang kumuha ng isang lokal na kumpanya doon. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, kaswal. "Bakit mo naman naitanong?" "Wala lang. Naging masaya ka kasi nung ikinukwento mo." "Well, ganyan talaga sa negosyo. Minsan panalo, minsan talo." Naririnig ko ang pag-type sa background. Marahil ay sumasagot siya ng mga email habang kausap ako. Multitasking. Gaya ng dati. "Sige na, kailangan ko nang bumalik sa paghahanda para sa board meeting. See you tonight." "See you tonight." Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nakaupo lang ako doon, nakatitig sa resibo. Alinman sa nagsisinungaling siya tungkol sa client meeting o nagsisinungaling siya tungkol sa hapunan. Sa alinmang paraan, nagsisinungaling siya. Ang natitirang bahagi ng hapon ay ginugol ko na parang isang investigador sa sarili kong buhay. Sinusuri ang mga pamilyar na bagay gamit ang mga bagong mata. Yang mga credit card statement na dati ay tinatapunan ko lang ng tingin, nagtitiwala kay Isabela na siya ang humawak ng aming pananalapi dahil 3 beses ang laki ng sahod niya kaysa sa akin. Ngayon, pinag-aralan ko ang bawat linya. Mga singil sa tanghalian sa mga araw na sinabi niyang nagbabaon siya para makatipid. Mga pagpili ng gasolina sa mga lugar sa kabilang dulo ng syudad, malayo sa karaniwang ruta niya. Isang charge sa isang bookstore sa halagang 2,000 at 500 piso noong isang Martes ng hapon kung kailan siya di umano inasa sunod-sunod na mga pagpupulong. Matagal nang hindi bumibili si Isabela ng libro para sa pansariling pagbabasa. Palagi niyang sinasabi na sobrang pagod na siya pagkatapos ng trabaho para mag-focus sa anumang bagay maliban sa mga trade magazine. Bawat maliit na transaksyon na ito ay parang mga piraso
ng isang masalimuot na puzzle na dahan-dahang nabubuo sa aking harapan. Isang larawan ng isang buhay na hindi ko alam na umiiral. Ngunit ang pinakamatinding pagtuklas ay nagmula sa kanyang laptop. Naiwan niya itong bukas sa counter ng kusina, isang bagay na mas madalas niyang ginagawa sa nakalipas na taon. Isang kilos ng kawalang ingat na dati ay hindi ko pinapansin. Sinabi ko sa aking sarili na isasara ko lang ito para makatipid ng baterya, ngunit nahuli ng aking mga mata ang isang notification sa sulok ng screen. Isang paalala sa kalendaryo. Si Marco Santos ay nagpadala sa iyo ng imbitasyon sa kalendaryo. Hindi ko dapat ito pinindot. Alam kong tumatawid ako sa isang linya, nilalabag ang kanyang privacy sa paraang ikakikilabot ko bipart oras pa lang ang nakalipas. Ngunit pwes chuchit oras pa lang ang nakalipas, naniniwala akong tapat ang aking asawa. Ngayon, wala nang mga linya. Ang tanging mayroon ay ang katotohanan at ang kasinungalingan. Ang imbitasyon sa kalendaryo ay para sa hapunan. Ngayong gabi, alas 7 ng gabi, sa La Bella, ang restaurant na Italiano na naging aming espesyal na lugar. Ang lugar kung saan ako nag-propose sa kanya halos 3 dekada na ang nakalipas. Ang lugar kung saan kami nagdiriwang ng bawat anibersaryo. Ang reservation ay nasa ilalim ng pangalan ni Marco. Sumikip ang dibdib ko, parang may isang higanteng kamay na pumipiga sa aking puso. Dahan-dahan, halos natatakot sa kung ano pa ang makikita ko, nag-scroll ako sa iba pang mga entry sa kalendaryo. Naroon sila, isang buong paralel na buhay, maingat na naka-schedule at maingat na itinago. Mga lunch meeting kasama si M na hindi nakatala bilang negosyo. Mga appointment sa doktor na hindi kailanman nabanggit sa akin ni Isabela. Isang weekend spa retreat, 3 buwan na ang nakalipas na sinabi niyang isang women is conference for female executives. Ngunit ang mga entry na nagdulot sa akin ng pisikal na pagduduwal ay ang mga paulit-ulit. Kape kasama si M, bawat Martes ng umaga. 8 a.m. dinner plans. Bawat ibang Huwebes, weekend planning. Nakatakda para sa darating na Sabado kung kailan sinabi ni Isabela na kailangan niyang magtrabaho. Pinagmamasdan ko ang blueprint ng isang pangalawang buhay. Isang buhay na mas organisado pa kaysa sa buhay namin. Dito si Marco ay hindi lang kanyang kasamahan sa trabaho o kahit nakalaguyo. Batay sa mga entry na ito sa kalendaryo, siya ang kanyang pangunahing relasyon. At ako ang side note. Ako ang obligasyon. Ako ang abala na kailangang itrabaho sa paligid. Ang lalaking kailangang patahimikin ng mga mensaheng, "Love you," habang siya ay abala sa pagpaplano ng kanyang tunay na buhay. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng garahe bandang 6:15. Umuwi ng maaga si Isabela, hindi pangkaraniwan para sa isang Huwebes. Mabilis kong isinara ang laptop. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas habang naririnig ko ang kanyang mga takong sa sahig ng kusina. Ang aga mo yata, sabi ko, umaasang normal ang tunog ng aking boses. Maganda siya, iyon ang unang napansin ko na may kasamang matinding kirot. Nag-retouch siya ng kanyang makeup. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at suot niya ang itim na bestida na binili ko para sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Ang bestida na sinabi niyang masyadong maganda para sa pang-araw-araw na suot. Nakatapos ako ng maaga sa wakas, sabi niya, dumaan sa akin papunta sa refrigerator. Naiwan sa hangin ang kanyang pabango. Naisip ko, baka gusto nating kumain sa labas ngayong gabi. Matagal na rin tayong hindi nakakagawa ng isang bagay na biglaan. Ang kasinungalingan ay napakakinis. Napaka-perpekto ng pagkakabigkas na halos naniwala ako kung hindi ko nakita ang imbitasyon sa kalendaryo, matutuwa ako sa kanyang mungkahi. Magmamadali akong magbihis, nagpapasalamat sa hindi inaasahang atensyon na ito mula sa aking matagumpay at abalang asawa. Saan mo naman naisip? Tanong ko sumasabay sa kanyang dula. Hindi ko alam. Baka sa bagong Japanese restaurant sa Greenbelt? O pwede tayong sumubok ng isang bagay na upanyahini? Tinitingnan niya ang kanyang telepono. Habang nagsasalita, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen.
Pinanood ko siyang mag-type, nag-iisip kung si Marco ba ang kanyang tinetext. Kinakansela ba niya ang kanilang hapunan o bahagi ito ng isang masalimuot na laro na hindi ko man lang kayang simulang unawain? Ay, sabi niya, tumingala mula sa kanyang telepono na may halatang pagkadismaya. Ngayon ko lang naalala, may conference call pala ako kasama ang opisina sa Tokyo. Lubos kong nakalimutan. Umiling siya na parang nagsisisi. Bawi na lang ako, ha? Sige lang. Ang mga salita ay lumabas ng automatiko, ngunit sa loob ko, isang bagay na malamig at matigas ang nabubuo. Anong oras ang tawag mo? 7:30. Baka tumagal hanggang 9 or 10. Alam mo naman ang mga international calls. Siya ay gumagalaw na patungo sa hagdanan, patungo sa aming silid-tulugan kung saan niya itinatago ang kanyang mga damit pantrabaho. Bibili na lang siguro ako ng mabilis na makakain pabalik sa opisina. Tumango ako. Ginagampanan ang aking papel sa masalimuot na panlilinlang na ito. Gagawa na lang ako ng sarili kong pagkain dito. Huminto siya sa paanan ng hagdanan, lumingon sa akin na may tila tunay na pagmamahal. Napaka maunawain mo talaga, Ricardo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang mga salita na dapat sana ay nagpainit sa aking puso, sa halip ay parang mga patalim na yelo. Ilang beses na kaya niya sinabi ang mga pagkakaiba-iba nito habang naghahanda para gugulin ng gabi kasama ang ibang lalaki. Pinanood ko siyang umakyat sa hagdanan, pinakikinggan ang kanyang mga galaw sa aming silid-tulugan. Ang silid-tulugan na aming pinagsaluhan sa loob ng halos 3 dekada. Nagpapalit siya mula sa itim na bestida marahil sa isang bagay na mas pang negosyo para sa kanyang conference call. Or marahil sa isang bagay na upnehini para sa kanyang hapunan kasama si Marco. Bawat kaluskos, bawat pagbukas ng aparador ay parang isang dagdag na insulto sa aking pagkatao. 20 minuto ang lumipas, bumamba siya suot ang isang navy blue na blusa at maitim na slacks. Professional ngunit kaakit-akit. Ang kanyang makeup ay perpekto, ang kanyang buhok ay naayos. Mukha siyang isang babaeng naghahanda para sa isang mahalagang gabi, hindi isang taong magkukulong sa opisina para sa isang mahabang tawag sa telepono. Sige, susubukan kong hindi masyadong magpagabi, sabi niya, hinalikan ang aking pisngi. Ang parehong lugar na hinalikan niya kaninang umaga. Ngunit ngayon, ito ay parang isang pagkakanulo sa halip na paglalambing. Sige lang, sabi ko, matutulog na rin siguro ako ng maaga. Kinuha niya ang kanyang pitaka, ang kanyang laptop bag, ang kanyang mga susi. Ang parehong ritual na pinanood ko ng libu-libong beses. Ngunit ngayon, alam kong pinapanood ko ang isang artista na naghahanda na iwanan ang isang pagtatanghal para sa isa pa. Siya ang bida sa 2 magkaibang dula at ako ang props sa isa. Nang umalis na siya, ang bahay ay naging iba. Hindi ito bakante, para itong pinagmumultuhan. Bawat pamilyar na bagay ay parang nanunuya sa akin sa kanyang huwad na kaginhawahan. Ang aming mga larawan sa kasal sa ibabaw ng fireplace, ang mga souvenir mula sa aming mga bakasyon sa bookshelf, ang coffee table na sabay naming pinili 10 taon na ang nakalipas ng muli naming inayos ang sala. Lahat ng ito ay totoo, ngunit wala sa mga ito ang may kahulugan na akala ko mayroon. Gumawa ako ng sarili kong sandwich at umupo sa harap ng telebisyon, ngunit hindi ko maipokus ang aking isip sa anumang bagay. Ang aking isipan ay patuloy na umiikot pabalik sa parehong imposibleng mga tanong. Gaano katagal na ito nangyayari? Paano ko hindi napansin ang mga senyales sa loob ng napakatagal na panahon? At ang pinakamasakit sa lahat, ang buong kasal ba namin ay isang kasinungalingan o may nagbago ba sa daan? Bandang 8:30 ng gabi, natagpuan ko ang aking sarili na nagmamaneho malapit sa Labella. Sinabi ko sa aking sarili na pupunta lang ako sa grocery, na ang rutang ito ay perpektong normal. Isang kasinungalingan na sinabi ko sa aking sarili para bigyan ng katwiran ang isang bagay na alam kong kailangan kong gawin, kailangan kong makita. Kailangan kong tapusin ang anumang maliit na hibla ng pag-asa na aking pinanghahawakan. At doon, ang pilak na BMW ni Isabela ay nakaparada sa parking lot ng restaurant.
nakatabi sa isang madilim na Mercedes na ipinapalagay kong pag-aari ni Marco. Ang huling sinulid ng Pag-asa na pinanghahawakan ko ay naputol. Nandoon sila sa loob ngayon. Nagbabahagi ng parehong uri ng intimate dinner na akala ko ay eksklusibo sa aming kasal. Sinasabi kaya niya sa kanya na mahal niya ito? Tumatawa kaya siya sa kanyang mga biro tulad ng dati niyang pagtawa sa mga biro ko? Nagpaplano ba sila ng isang hinaharap na hindi ako kasama? Nagmaneho ako pauwi na parang wala sa sarili. Ang bigat ng aking bagong katotohanan ay bumalot sa akin na parang isang mabigat na Amerikana. Ang aking asawa sa loob ng 18 taon ay nabubuhay ng isang dobling buhay na napakakumpleto, napakakinis na isinama na ako ay ganap na naging bulag dito. Ang babaeng akala ko ay kilala ko ng higit kanino man ay isang estranghero. Ang kasal na aking pinaniniwalaan na matatag ay tila isang cover story lamang para sa kanyang tunay na relasyon. Ngunit marahil ang pinakanakakawasak na realisasyon ay ito. Wala akong ideya kung gaano katagal na akong nabubuhay sa kasinungalingang ito. At wala akong ideya kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Pumasok ako sa madilim na bahay. Ang katahimikan ay sumalubong sa akin na parang isang malamig na yakap. Umupo ako sa dilim at naghihintay. Naghintay para sa aktres na umuwi mula sa kanyang pagtatanghal. Ngunit sa gabing iyon, naintindihan ko, tapos na ang paghihintay. Panahon na para kumilos. Panahon na para itaas ang kurtina sa kanyang perpektong dula. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging direktor. Ang katotohanan ay may kakaibang paraan ng pagpapakita. Hindi ito laging dumadating na parang isang malakas na kulog. Minsan, ito ay isang tahimik na bulong. Minsan, ito ay isang maliit na bagay na wala sa lugar. Sa aking kaso, ito ay isang susi. 3 araw matapos ang gabing iyon ng panlilinlang, habang naglilinis ako ng aming junk drawer sa kusina, isang bagay na ginagawa ko kada 3 buwan upang mapanatiling organisado. Ang aming bahay na pahawak ang aking mga daliri sa isang susi na hindi ko kilala. Gawa ito sa tanso, pudpod na sa mga gilid dahil sa paggamit at nakakabit sa isang keychain mula sa The Grove Residences sa Ortigas. Isang upscale na condominium complex. Tinitigan ko ito ng matagal. Pinoproseso ng aking isipan ang nakikita ko. Pag-aari namin ang aming bahay. Bayad na ito sa loob ng 8 taon. Wala sa amin ang may dahilan para magkaroon ng susi ng isang apartment, lalo na sa isang lugar na halos 1 oras ang layo mula sa aming tinitirhan. Nang hapong iyon, habang si Isabela ay nasa isang tinatawag niyang client presentation, nagmaneho ako papunta sa The Grove. Ang lugar ay maganda, pangmayaman, ngunit hindi marangya. Ang uri ng lugar kung saan maaaring magtago ng isang maingat na pangalawang tirahan ang mga matagumpay na propesyonal. Umupo ako sa aking sasakyan sa parking area para sa mga bisita, nakatitig sa susi sa aking palad at nagtatanong sa sarili ko kung talagang gusto kong malaman kung anong pinto ang binubuksan nito. Kung handa na ba akong harapin ang kung anumang nasa likod ng pintong iyon. Ang sagot ay dumating nang makita ko ang Mercedes ni Marco na pumasok sa isang nakareserbang parking space. Pinanood ko siyang bumaba, may dalang isang supot ng grocery at isang plastic ng damit mula sa dry cleaner. Kumilos siya nang may kaswal na pamilyaridad ng isang taong umuuwi, hindi isang taong bumibisita. Nang mawala siya sa loob ng Building C, naghintay ako ng eksaktong 10 minuto bago sumunod. Dala ang susi. Dala ang mabigat na dibdib. Ang susi ay perpektong pumasok sa pinto ng apartment 214. Ang pinto ay bumukas sa isang buhay na hindi ko alam na umiiral. Hindi ito isang pansamantalang tagpuan o isang lihim na lungga. Isa itong tahanan. Isang tahanan na kumpleto sa gamit. May mga larawan sa ibabaw ng estante, mga libro sa mga shelf, at ang mga paboritong unan ni Isabela na nakaayos sa isang sofa na hindi ko pa nakikita kailanman. Pero ang mga litrato ang tuluyang sumira sa akin. Si Isabela at si Marco sa isang Christmas party ng kumpanya,
Ang braso ni Marco ay nakapulupot sa bewang ni Isabela sa isang paraang mapang-angkin at intimate. Silang dalawa sa isang beach na hindi ko kilala. Parehong may magandang tan, nakangiti at mukhang kampante. Suot ni Isabela ang isang sundress na hindi ko pa nakikitang suot niya. Hinalikan ni Marco ang kanyang pisngi habang siya ay tumatawa ng malakas. At sa kanyang kaliwang kamay nakitang-kita sa larawan, walang suot na singsing sa kasal. Walang bakas ng 28 taon naming pagsasama. Naglakad ako sa loob ng apartment na parang isang multo, kinakatalogo ang mga ebidensya ng isang relasyon na malinaw na higit pa sa isang affair. Ito ay isang pangalawang buhay, kumpleto at matatag. Sa silid tulugan, ang mga damit ni Isabela ay nakasabit sa tabi ng mga damit ni Marco sa isang shared closet. Ang kanyang pabango ay nasa ibabaw ng dresser sa tabi ng kanyang cologne. Sa banyo may 2 toothbrush, ang kanyang contact lens solution, at ang mamahaling face cream na sinabi niyang masyadong mahal para bilhin ulit nang maubos ito 6 na buwan na ang nakalipas. At sa counter ng kusina, natagpuan ko ang pinakamasaklap na ebidensya sa lahat. Isang folder, may label na MG Aplano sa hinaharap sa sulat kamay ni Isabela. Sa loob nito ay mga listahan ng bahay na nakapangalan kay Marco. Mga brochure para sa mga bakasyon sa Europa na hindi man lang niya nabanggit sa akin. At isang business plan para sa pagpapalawak ng Meridian Technologies, kung saan si Marco ang nakalistang CEO at si Isabela bilang presidente. Ngunit sa ilalim ng folder ay may isang bagay na nagpanginig sa aking mga kamay. Isang consultation summary mula sa Reyes and Associates, isang kilalang law firm. Pamilyar ang letterhead dahil iyon ang firm na humawak ng aming mga huling habilin 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa buod, nakipagpulong si Isabela sa kanila ng 2 beses sa nakalipas na 4 na buwan upang talakayin ang pinakamainam na diskarte sa diborsyo para sa mga individual na may malalaking ari-arian. Ang dokumento ay naglatag ng kanyang plano sa isang malamig at detalyadong paraan. Plano niyang magsampa ng diborsyo na binabanggit ang irreconcilable differences at emotional abandonment. Ang diskarte ay kasangkot sa pagtatatag ng isang pattern ng aking di umanong emotional na hindi pagkakaroon. Ayon sa plano, ang aking kagustuhan para sa mga tahimik na gabi sa bahay ay ipipresenta bilang social isolation. Ang aking kasiyahan sa aking maliit na accounting practice ay magiging kakulangan sa ambisyon. Ang aking pagiging kontento sa aming simpleng pamumuhay ay gagawing hindi kakayahang suportahan ang kanyang profesional na paglago. Ang pinakanakakakilabot na bahagi ay ang timeline. Pinaplano na ni Isabela ang diborsyong ito nang hindi bababa sa 2 taon. Maingat niyang idinodokumento ang mga pagkakataon ng tinatawag niyang pag-uugali kong mapag-isa. Gumagawa siya ng isang salaysay ng aming kasal na nagpinta sa akin bilang isang hindi sapat na asawa na unti-unting naging malayo. Umupo ako sa kanilang sofa, napapaligiran ng ebidensya ng kanilang pinagsamang buhay at sinubukang iproseso ang bigat ng panlilinlang. Hindi ito isang simpleng affair. Ito ay isang kalkuladong pagpapalit ng isang buhay para sa isa pa. Si Marco ay hindi lamang nagnakaw ng aking asawa. Sistematiko niyang kinuha ang aking papel habang ako ay unti-unting isinusulat palabas ng kwento. Tumunog ang aking telepono. Isang text mula kay Isabela. Magiging late ako ngayong gabi. Huwag mo na akong hintayin. Love you. Love you. Ang parehong mga salita na marahil ay tinext niya sa akin mula mismo sa apartment na ito. Marahil habang si Marco ay nagluluto ng hapunan sa kanilang kusina o habang pinaplano nila ang kanilang susunod na bakasyon. Kinunan ko ng litrato ang lahat gamit ang aking telepono. Ang isip kong accountant ay automatikong lumilikha ng dokumentasyon na kakailanganin ko, ang mga larawan, ang mga legal na dokumento, ang ebidensya ng kanilang pinagsamang tirahan, pero habang ginagawa ko ito, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Sa loob ng ilang araw, pinahirapan ako ng kawalan ng katiyakan. Ngayon, mayroon na akong mga sagot.
At bagamat nakakawasak ang mga ito, nakapagbibigay linaw din. Ang babaeng pinakasalan ko, 28 taon na ang nakalipas ay gumugol ng mga huling taon sa metodolohikal na pagbura sa akin mula sa kanyang hinaharap habang pinapanatili ang harapan ng aming kasal. Pinili ko ang Sabado ng umaga para sa paghaharap. Si Isabela ay nasa aming kusina, suot ang mapusyaw na dilaw na roba na binili ko para sa kanya 3 Pasko na ang nakalipas. Humihigop ng kape mula sa kanyang paboritong tasa habang nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ito ay ang uri ng payapang eksena sa bahay na dati ay nagpupuno sa akin ng kasiyahan. Ngayon parang nanonood ako ng isang pagtatanghal na hindi ko na kayang magpanggap na paniwalaan. Kailangan nating mag-usap, sabi ko, inilapag ang folder ng ebidensya sa mesa ng kusina sa pagitan namin. Tumingala si Isabela mula sa kanyang telepono. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kaswal na atensyon tungo sa matalas na kamalayan nang makita niya ang mga dokumento. Ang kanyang tasa ng kape ay huminto sa kalagitnaan ng pag-abot sa kanyang mga labi. At sa isang saglit nakita ko ang isang bagay na kumislap sa kanyang mukha. Maaring ito ay kaluwagan. Tungkol saan ito? Tanong niya. Ngunit ang kanyang boses ay kulang sa pagkalito na dapat nitong taglayin. Alam niya kung tungkol saan ito? Pumunta ako sa apartment niyo kahapon. Yung nasa The Grove, sabi ko, umupo sa tapat niya. Napansin ko kung paano tumuwid ang kanyang mga balikat, kung paano naging mas kontrolado ang kanyang paghinga. Ginamit ko ang susi mula sa ating junk drawer. Ibinaba ni Isabela ang kanyang tasa ng may sinasadyang katumpakan. Nang muli siyang tumingin sa akin, nawala na ang maskara. Ang mapagmahal na asawa ang nag-aalalang kasosyo, ang babaeng humihingi ng paumanhin para sa mga gabing ginagabi at mahahabang pagpupulong ay nawala. Sa kanyang lugar ay nakaupo ang isang taong halos hindi ko na makilala. Isang taong ang mga mata ay may taglay na lamig na hindi ko pa nakikita dati. Nakikita ko yung kanyang boses ay kalmado, parang isang usapin sa negosyo. Gaano karami ang alam mo? Sir? Ang tanong ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok, walang pagtanggi, walang pagkalito, walang galit, isang praktikal na pagtatanong lamang tungkol sa lawak ng aking natuklasan, na parabang tinatalakay namin ang isang problema sa negosyo na kailangang pamahalaan. Lahat, sabi ko, ang apartment, si Marco, ang pagpaplano ng diborsyo, ang legal na diskarte, lahat. Tumango ng dahan-dahan si Isabela, ang kanyang mga daliri ay tumatambol sa mesa sa isang ritmo na kinikilala ko mula sa kanyang mga board meeting. Siya ay nagkakalkula, pinoproseso. Nagpapasya kung paano haharapin ang hindi inaasahang pag-unlad na ito sa kanyang maingat na inorkestrang plano. Paano mo nalaman? Mula pa noong Huwebes, nang bumisita ako sa opisina mo at sinabi ng security guard na araw-araw niyang nakikita ang asawa mo. Sumandal ako, pinag-aaralan ang kanyang mukha para sa anumang senyales ng babaeng akala ko'y pinakasalan ko. Si Marco pala ang ibig niyang sabihin, isang bagay na maaring libangan ang dumaan sa mga tampok ni Isabela. Kawawang Mang Berto, palagi siyang medyo madaldal. Kinuha niya muli ang kanyang kape, ang kanyang mga kilos ay hindi nagmamadali. Palagay ko ito ay nagpapagulo sa mga bagay-bagay. Narinig ko ang pagtaas ng aking boses sa kabila ng aking mga pagsisikap na manatiling kalmado. Isabela, 28 taon tayong kasal. Nakatira ka kasama ng ibang lalaki. Nagpaplanong hiwalayan ako at ang tanging masasabi mo ay nagpapagulo ito sa mga bagay-bagay? Bumuntong hininga siya. Isang tunog ng bahagyang pagkainis sa halip na pagkabalisa. Ricardo, huwag tayong maging dramatiko tungkol dito. Pareho nating alam na matagal nang tapos ang kasal na ito. Pareho nating alam. Tinitigan ko siya. Naghahanap ng anumang bakas ng babaeng humahalik sa akin tuwing umaga na nagsabing mahal niya ako 3 araw pa lang ang nakalipas. Wala akong alam. Akala ko masaya tayo. Ang tawa ni Isabela ay maikli at ganap na walang katatawanan. Masaya? Ricardo,
Kailan ang huling beses na nagkaroon tayo ng totoong pag-uusap? Kailan ang huling beses na nagpakita ka ng interes sa aking karera, sa aking mga layunin, sa anumang bagay bukod sa iyong maliit na accounting practice at sa iyong mga tahimik na gabi sa bahay? Palagi kong sinuportahan ang karera mo. Palagi kong ipinagmamalaki ang iyong mga nagawa. Naging pasibo ka pagtatama niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng matalas na talim na narinig kong ginamit niya sa mga empleyadong hindi maganda ang performance. Kontento ka nang hayaan akong pasanin ang pinansyal na bigat, ang mga sosyal na obligasyon, ang responsibilidad na aktwal na bumuo ng isang buhay na sulit. Naging perpektong masaya ka na mag-cruise sa iyong komportableng maliit na routine habang ako ay lumalago, nagbabago. Nagiging isang taong nangangailangan ng higit pa sa kaya mong ibigay. Bawat salita ay parang isang maingat na tinutok na pana. Kung ganoon ang nararamdaman mo, bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi mo sinabi sa akin kung ano ang kailangan mo? Sinubukan ko, Ricardo. Alam ng Diyos na sinubukan ko, ngunit sa tuwing binabanggit ko ang paglalakbay, ang pagpapalawak ng iyong practice, ang paglipat sa isang mas magandang lugar, nakakahanap ka ng mga dahilan. Palagi kang perpektong kontento sa kung anong meron tayo, gaano man ako kalaki lumago mula rito. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang tumatak sa akin. Hindi ko sinadyang palitan ka, nakilala ko si Marco 3 taon na ang nakalipas. Siya ang lahat ng hindi ka. Ambisyoso, dinamiko, interesado sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Noong una, profesional na respeto lang. Pagkatapos, naging pagkakaibigan. Pagkatapos, naging higit pa. At iyon ba ang nagbibigay katwiran sa pagsisinungaling sa akin sa loob ng 2 taon? Sa unang pagkakataon, nagpakita si Isabela ng isang kislap ng tunay na emosyon. Ngunit hindi ito pagsisisi o kalungkutan, ito ay pagkainis. Hindi ako nagsisinungaling, Ricardo. Pinoprotektahan kita mula sa isang katotohanang hindi mo handang harapin. Tapos na ang ating kasal. Ayaw mo lang itong makita. Ang paikot na lohika ay nakakahilo. Siya ang naging hindi tapat, mapanlinlang at mapanira. Ngunit sa paanuman ako ang tinatanong na suriin ang aking pag-uugali. Mahal mo ba siya? Tanong ko. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot sa unang pagkakataon. Ngunit hindi sa paraang nag-aalok sa akin ng anumang kaginhawahan. Oo, mahal ko si Marco sa paraang hindi kita minahal. Hinahamon niya ako, ini-inspire niya ako. Sa kanya, pakiramdam ko ay nabubuhay ako sa halip na umiiral lang. At sa akin, sa iyo, tumingin siya sa akin ng matagal. Pakiramdam ko ay ligtas, komportable, hindi hinahamon. Sa mahabang panahon, akala ko sapat na iyon. Ngunit hindi, Ricardo. Gusto ko ng higit pa sa ligtas. 28 taon ng pagsasama at ang pinahahalagahan niya sa akin ay ang aking kakayahang magbigay ng emosyonal na kaligtasan. Ang nakita ko bilang pag-ibig, nakita niya bilang pagwawalang kilos. Ano na ngayon? Tanong ko. Bumalik siya sa kanyang postura bilang isang CEO. Ngayon haharapin natin ito bilang mga matatanda. Magsasampa na rin naman ako ng diborsyo sa susunod na buwan. Pinabilis lang nito ang timeline. Sa susunod na buwan, gusto naming ikasal ni Marco bago magpasko. Hindi makapaniwala, napailing na lang ako. Tiwala ako sa iyo, sabi ko ng mahina. Alam ko, at pasensya na kung ganito natapos, pero Ricardo, pareho tayong karapat-dapat na makasama ang isang taong tunay na nakakaintindi sa atin. Karapat-dapat ka sa isang taong pinahahalagahan ang iyong tahimik na lakas. At karapat-dapat ako sa isang taong kabahagi ng aking mga ambisyon. Muli, iniikot niya ang salaysay. Ang kanyang kataksilan ay naging isang pabor para sa aming dalawa. Aalis na ako, sabi ko, tumayo. Habang naglalakad ako palabas ng kusina, narinig ko si Isabela sa telepono. Ang kanyang boses ay masigla, buhay na buhay, sa paraang hindi naging ganoon sa aming pag-uusap. Tinatawagan niya si Marco. Ikinukwento na nabuking na ang sikreto na maaari na nilang pabilisin ang kanilang timeline. Umupo ako sa gilid ng aming kama, napapaligiran ng mga labi ng isang buhay na akala ko'y totoo. Bukas, sisimulan ko ang proseso ng pagkalas. Sa 24 taon,
ng pinagsamang buhay. Ngunit ngayong gabi kailangan kong magluksa. Hindi lang para sa aking kasal, kundi para sa lalaking ako noong naniniwala pa ako rito. Noong Lunes ng umaga, nakaupo ako sa tapat ni David Reyes, ang parehong abogado na ang kumpanya ay kinonsulta ni Isabela. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Siya na nagplano ng aking pagkawasak sa tulong ng firm na ito. At ako na ngayon ay humihingi ng tulong sa kanila upang protektahan ang aking sarili mula sa kanyang mga plano. Ricardo, kailangan kong sabihin sa iyo, ito ay isa sa mga pinakakalkuladong diskarte sa diborsyo na nakita ko sa loob ng 30 taon ng pagsasanay. Numan, sabi ni David, sinusuri ang mga dokumentong dinala ko sa kanya. Matagal nang binubuo ng iyong asawa ang kasong ito. Tumango ako, pinapanood siyang mag-browse sa mga litrato ng apartment, mga kopya ng mga tala sa legal na konsultasyon at mga printout ng maingat na dokumentadong ebidensya ni Isabela laban sa akin. Ano ang aking mga pagpipilian? Sumandal si David sa kanyang leather na upuan. Well, ang magandang balita ay ang kanyang diskarte ay nakasalalay sa iyong pagiging hindi handa at walang alam. Ang katotohanang natuklasan mo ito bago siya nakapagsampa ay nagbabago ng lahat. Itinuro niya ang buod ng konsultasyon. Plano niyang ipinta ka bilang emosyonal na hindi available at irresponsable sa pananalapi. Ngunit maaari nating kontrahin ang salaysay na iyon. Paano? Gamit ang mga katotohanan, ikaw ang naging matatag at sumusuportang asawa sa loob ng 12 taon. Hindi ka kailanman naging hindi tapat. Sinuportahan mo ang kanyang pag-unlad sa karera at responsable mong pinamahalaan ang inyong pinagsamang pananalapi. Ngumiti si David nang may kabigatan. At higit sa lahat, mayroon kang ebidensya ng kanyang sistematikong panlilinlang at pangangalo niya. Kahit sa isang no-fault state, mahalaga iyan. Sa sumunod na 2 oras, ipinaliwanag sa akin ni David ang realidad ng aking sitwasyon. Habang ang Pilipinas ay walang diborsyo, ang legal separation, batay sa pangangalo niya ay may malaking epekto sa paghahati ng mga ari-arian. Ang dokumentadong plano ni Isabela na manipulahin ang proseso ay maaaring seryosong makasira sa kanyang kredibilidad sa harap ng isang hukom. Mayroon pa, sabi ko, inilabas ang isang folder na inihanda ko noong weekend. Gumawa ako ng ilang financial analysis. Tinaas ni David ang isang kilay habang inilalatag ko ang mga spreadsheet at bank statement sa kanyang mesa. Dito naging napakahalaga ng aking background bilang accountant. Habang abala si Isabela sa pagdodokumento ng aking di umanong emosyonal na mga pagkukulang, tahimik kong sinusubaybayan ang aming pinansyal na katotohanan. Kumikita si Isabela ng humigit kumulang 12 milyong piso sa isang taon. Bilang CEO, paliwanag ko, ngunit ang ating mga pinagsamang gastusin ay tumatakbo ng humigit kumulang 3.5 milyong piso na mas mataas kaysa sa kanyang sahod sa nakalipas na 3 taon. Sinusubsidi ko ang kanyang pamumuhay nang hindi ko namamalayan. Pinag-aralan ni David ang mga numero. Ang aking practice ay kumikita ng humigit kumulang 7 milyong piso taon-taon. Inilalagay ko ang 5 milyon sa aming joint account na nag-iiwan lamang ng 2 milyon para sa aking mga gastusin sa negosyo at personal na pangangailangan. Akala ko nagiging mapagbigay ako, pinapayagan siyang mag-ipon ng mas marami mula sa kanyang sahod para sa aming kinabukasan. Itinuro ko ang isang serye ng mga withdrawal mula sa aming savings account. Ngunit pinabawasan niya ang aming joint savings para mapanatili ang apartment kasama si Marco. Ang revelasyon ay nasa mga detalye. Habang namumuhay ako ng simple at nag-aambag ng karamihan ng aking kita sa aming pinagsamang gastusin, ginagamit ni Isabela ang aming pinagsamang yaman para punduhan ang kanyang hiwalay na buhay. Ang upa sa apartment, ang mga hapunan, ang mga weekend trip na hindi ko kailanman naranasan, ang mga regalong ibinigay niya kay Marco. Lahat ng iyon ay binayaran gamit ang perang pinaghirapan ko at inambag sa akala ko'y aming pinagsamahatang kinabukasan. Ito ay pandaraya, prangkang sabi ni David. Ginamit niya ang mga ari-arian ng mag-asawa para punduhan ang isang relasyong
may pangangalo niya habang nagpaplanong hiwalayan ka? Malaki ang magiging epekto niyan sa kung paano titingnan ng isang hukom ang paghahati ng ari-arian. Ngunit hindi pa ako tapos. Noong weekend, ginawa ko ang isang bagay na dayuhan sa aking likas na mapagtiwalang kalikasan. Inimbestigahan ko ang mga transaksyon sa negosyo ng aking sariling asawa. Ang natuklasan ko ay mas nakakagulat pa kaysa sa kanyang personal na pagkakanulo. Mayroon pa? Sabi ko. Pinoposisyon ni Isabela si Marco na kunin ang mas maraming responsibilidad sa Meridian Technologies. Ngunit ayon sa mga corporate filing na nakita ko, ginagawa niya ito sa mga paraan na lumalabag sa kanyang fiduciary duty sa board ng kumpanya. Tumalas ang mga mata ni David. Ipaliwanag mo. Si Marco ay kinuha bilang Vice President 3 taon na ang nakalipas, ngunit sistematikong inililipat ni Isabela sa kanya ang mga responsibilidad na dapat ay nangangailangan ng pag-aproba ng board. Mahalagang inihahanda niya si Marco upang palitan siya bilang CEO habang pinoposisyon ang sarili niya bilang presidente, ngunit hindi niya kailanman opisyal na iniharap ang reorganisasyong ito sa board. Ginugol ko ang maraming oras sa pagsusuri ng mga pampublikong dokumento ng korporasyon, inihahambing ang mga ito sa business plan na natagpuan ko sa kanilang apartment. Ang pananaw ni na Isabela at Marco para sa kinabukasan ng kumpanya ay nagsasangkot ng malalaking pagbabago sa istruktura na mangangailangan ng pag-aproba ng mga stockholder. Ngunit ayon sa mga opisyal na talaan, ang mga pagbabagong ito ay hindi kailanman maayos na iniharap o ibinoto. Gumagalaw siya sa ilalim ng palagay na maaari niyang unilaterally na baguhin ang istruktura ng kumpanya para makinabang ang kanyang relasyon kay Marco. Patuloy ko. Ngunit hindi alam ng board ang tungkol sa kanilang personal na relasyon at tiyak na hindi nila alam ang tungkol sa corporate reorganization na ipinapatupad niya nang walang kanilang pag-aproba. Mabilis na nagsusulat si David. Ricardo, hindi na ito tungkol lamang sa iyong legal separation. Kung tumpak ang sinasabi mo, maaaring harapin ni Isabela ang mga seryosong profesional na kahihinatnan. Ang kaisipang iyon ay hindi nagbigay sa akin ng kasiyahan. Minahal ko ang babaeng ito sa loob ng 24 taon. Wala akong kagalakan sa pagtuklas ng ebidensya na maaaring sumira sa kanyang karera. Ngunit hindi ko rin maaaring balewalain ang katotohanang sistematiko niyang ipinagkakanulo hindi lamang ako, kundi pati na rin ang kanyang mga profesional na obligasyon. Ang kanyang mga aksyon ay may mga kahihinatnan na higit pa sa aming nasirang tahanan. Ano ang inirerekomenda mo? Tanong ko. Mauna tayong magsampa, sabi ni David nang walang pag-aalinlangan. Uunahan natin ang kanyang salaysay at ilalatag natin ang mga katotohanan bago niya ito maikot. At higit sa lahat, sisiguraduhin nating malalaman ng board ng Meridian Technologies kung ano ang nangyayari sa likod ng kanilang mga likuran. Nang hapong iyon, ginawa ko ang isang bagay na labag sa bawat instinct na nabuo sa akin sa loob ng aming 58 taong pagsasama. Itinigil ko ang pagprotekta kay Isabela mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Tinawagan ko si Richard Hayes, ang chairman ng Board of Directors ng Meridian. Nakilala ko si Richard ng ilang beses sa mga company function sa paglipas ng mga taon, at palagi kong gusto ang kanyang prangkang diskarte sa negosyo. Ricardo, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Ang boses ni Richard ay mainit. Walang kamalay-malay. Richard, kailangan kong ipaalam sa iyo ang isang bagay tungkol sa mga issue sa corporate governance sa Meridian. Ito ay komplikado. Ngunit sa tingin ko, kailangang malaman ng board ang tungkol sa ilang mga pagbabago sa istruktura na maaaring hindi maayos na pinahintulutan. Nagkaroon ng paghinto. Anong uri ng mga pagbabago sa istruktura? Ginugol ko ang sumunod na 20 minuto sa maingat na pagbabalangkas ng aking natuklasan. Nanatili ako sa mga katotohanan, iniiwasan ang mga personal na detalye tungkol sa aking pagsasama. Nakinig si Richard ng walang pag-abala. Ang kanyang mga tanong ay nagiging mas matalas habang inilalarawan ko ang hindi autorisadong reorganisasyon na nagaganap.
Diyos ko, Ricardo, sinasabi mo bang nagpapatupad si Isabela ng malalaking pagbabago sa korporasyon nang walang pag-aproba ng board? Ang sinasabi ko ay batay sa mga dokumentong nakita ko, tila may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang nangyayari sa operasyon at kung ano ang naiuulat sa board. At tinadala mo ito sa akin dahil huminga ako ng malalim. Dahil naniniwala ako sa integridad ng korporasyon at dahil may karapatan ang board na malaman kung ano ang ginagawa sa kanilang pangalan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa aking opisina na may kakaibang halo ng kasiyahan at kalungkutan. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging sumusuportang asawa na naglilinis ng mga gulo ni Isabela, nagpapalusot sa kanyang paminsan-minsang etikal na mga shortcut, at nagbibigay ng matatag na pundasyon na nagpahintulot sa kanya na kumuha ng mga propesyonal na panganib. Ngayon, ako ang lumilikha ng mga kahihinatnan na kailangan niyang harapin. Ako na ang bagyo. Nang gabing iyon, umuwi si Isabela ng mas gabi kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mukha ay mahigpit sa stress. Ang kanyang karaniwang kalmadong kilos ay may mga lamat sa mga gilid. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Inilapag ang kanyang briefcase ng may higit na puwersa kaysa sa kinakailangan. Tungkol saan? Tungkol sa tawag na ginawa ni Richard Hayes sa akin ngayong hapon. Tungkol sa corporate governance review na biglang napagpasyahan ng board na isagawa. Ang kanyang mga mata ay matigas, kalkulado. Tungkol sa katotohanang ang sarili kong asawa ay tila sinusubukang sirain ang aking karera. Sinalubong ko ang kanyang titig ng matatag. Nagbahagi ako ng makatotohanang impormasyon tungkol sa isang reorganisasyon ng korporasyon na tila walang tamang autorisasyon. Wala nang iba. Huwag kang magkunwari na inosente ka, Ricardo. Alam mo kung ano mismo ang ginagawa mo. Oo, alam ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Katulad ng alam mo kung ano mismo ang ginagawa mo noong ginugol mo ang 2 taon sa pagpaplano ng aking pagpapalit. Sa wakas, nabasag ang composure ni Isabela. Iba ito, at alam mo yan, naaapektuhan nito ang aking profesional na reputasyon, ang aking kakayahang kumita. Ang iyong relasyon kay Marco ay nakakaapekto rin doon. Malalaman din ng board kalaunan na binabago mo ang istruktura ng kumpanya para makinabang ang iyong personal na relasyon. Binigyan ko lang sila ng paunang kaalaman. Tinitigan niya ako ng matagal at nakikita kong muli niyang sinusuri ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa akin. Ang pasibo at sumusuportang asawa na hindi kailanman hinamon ang kanyang mga desisyon ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang taong nakakaunawa sa halaga ng impormasyon at hindi natatakot na gamitin ito. Anong gusto mo? Tanong niya sa wakas. Ang tanong ay hindi na mula sa isang asawa, kundi mula sa isang kalaban sa negosasyon. Gusto kong itigil mo na ang pagtrato sa akin na parang tanga ko, sabi ko. Gusto kong kilalanin mo na ang iyong mga aksyon ay may mga kahihinatnan na higit pa sa iyong personal na kaligayahan. At gusto kong maunawaan mo na hindi ako tahimik na maglalaho dahil lang sa magiging maginhawa ito para sa iyong bagong plano sa buhay. Umupo si Isabela sa tapat ko, ang kanyang postura ay depensibo. Malalampasan ko ang board review. Walang illegal sa operational restructuring. Marahil hindi illegal, ngunit ang hindi autorisadong restructuring na nagbebenepisyo sa iyong romantikong kasosyo, iyan ay magiging mas mahirap ipaliwanag lalo na kapag nalaman ng board na hindi mo kailanman isiniwalat ang iyong relasyon kay Marco. Nakikita kong pinoproseso niya ang mga implikasyon, ang kanyang mabilis na isip ay nagkakalkula ng mga pampolitika at propesyonal na gastos ng kanyang mga pagpipilian. Sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ko ang kanyang pagkakanulo, mukhang tunay na nag-aalala si Isabela. Ano ang kailangan para mawala ito? Tanong niya. Hindi ito mawawala, Isabela. Ikaw ang nagpasimula nito noong nagpasya kang mamuhay ng dobleng buhay. Ngayon, lahat tayo ay kailangang harapin ang mga kahihinatnan. Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Umiling ako. Sinira mo ito sa sarili mo.
Tumanggi lang akong tulungan kang pagtakpan pa ito. Nang gabing iyon, habang si Isabela ay gumagawa ng mga tawag sa telepono sa likod ng mga saradong pinto at naririnig ko ang stress sa kanyang boses, napagtanto kong may isang bagay na fundamental na nagbago. Sa loob ng 21 taon, ako ang nag-a-adjust, nag-a-accommodate, nagbibigay puwang para sa kanyang mga ambisyon at pagpipilian. Ngayon, sa unang pagkakataon, siya ang kailangang mag-adjust sa mga kahihinatnan na hindi niya makontrol. Hindi ito paghihigante. Isang bagay itong mas tahimik, ngunit mas makapangyarihan. Ang simpleng pagtanggi na patuloy na payagan ng isang taong sistematikong nagkakanulo sa akin. Itinayo ni Isabela ang kanyang bagong buhay sa palagay na mananatili akong pasibo, predictable at madaling pamahalaan. Malapit na niyang matuklasan kung gaano kalaki ang pagkakamali sa palagay na iyon. Kinabukasan, nagsampa ako ng kaso para sa legal separation. Ngunit ang mas mahalaga, tumigil ako sa pagiging laking nagpapadali sa buhay ni Isabela sa kapinsalaan ng aking sariling dignidad. Pagkatapos ng 56 na taon ng paniniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugan ng walang katapusang pag-a-accommodate, sa wakas ay natututunan kong minsan ang pag-ibig ay nangangahulugan ng pag-alam kung kailan dapat huminto. 6 na buwan. Mabilis lang palang lumipas ang panahon. Parang kailan lang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Parang pasan ko ang buong mundo. Pero ngayon, habang nakaupo ako dito sa maliit kong balkonahe, iba na ang pakiramdam, magaan, payapa. 6:00 pa lang ng umaga. Masarap ang simoy ng hangin, amoy bagong luto ang sinangag at kape. Ito ang amoy ng bago kong buhay. Huminga ako ng malalim. Nandito na ako ngayon, nakatira sa isang simpleng apartment sa Laguna. Hindi ito kasing laki ng dati naming bahay ni Isabela. Walang mamahaling chandelier sa kisame. Walang imported na tiles sa sahig. Walang malawak na hardin na kailangan ng 3 hardinero para linisin. Pero alam niyo kung ano ang meron dito? Katahimikan. Tunay na katahimikan. Dati noong nandoon pa ako sa malaking mansyon namin sa Makati, naaalala ko pa na ang bawat sulok ng bahay ay parang sumisigaw ng karangyaan, pero wala namang init ng pagmamahal. Ang mga mamahaling gamit, ang mga kotse, ang milyon-milyong pisong nasa bangko, lahat yon, sa totoo lang, wala palang halaga kung gabi-gabi ka namang hindi makatulog dahil sa sama ng loob. Dito sa bago kong lugar, simple lang ang lahat. May maliit akong radyo sa tabi, nakikinig ako ng mga lumang kanta. Yung mga kanta nung panahon natin, payapa. Tapos na ang diborsyo namin, pinal na. Nang pirmahan ko ang mga papeles noong nakaraang buwan, akala ko iiyak ako. Akala ko manghihinayang ako sa mahabang panahon na pinagsamahan namin. Pero hindi. Ang naramdaman ko lang ay parang may tinanggal na tinik sa lalamunan ko. Nakakahinga na ako ng maluwag. Sa hatian ng ari-arian, ibinigay ko na kay Isabela ang karamihan. Sabi ng abogado ko, lugi daw ako. Sabi ng mga kaibigan ko, masyado raw akong mabait. Pero sa edad kong ito, 65 anyos, na-realize ko na hindi pera ang sukatan ng yaman. Ang tunay na yaman ay yung gigising ka sa umaga na walang inaalala. Yung makakapagkape ka ng dahan-dahan, ninanamnam ang bawat lagok na hindi nagmamadali at hindi nag-aalala kung sino ang ka-text ng asawa mo. At isa pa, hindi na ako nag-iisa ngayon. Ricardo, mainit pa itong pandesal, kumain ka na, ang malambing na tawag mula sa kusina. Si Elena, napangiti ako, siya ang bago kong kasama. Isang simpleng guro na retirado na rin tulad ko, walang arte sa katawan, hindi siya mahilig sa mga mamahaling bag o sapatos. Masaya na siya na magkasama kaming nagididilig ng mga halaman sa paso tuwing hapon. Masaya na siya na sabay kaming manonood ng balita sa gabi. Ang pagmamahal pala, kapag totoo, hindi masalimuot, hindi magulo. Tahimik lang ito pero ramdam na ramdam mo, parang agos ng ilog na payapa, biglang tumunog ang telepono ko na nakapatong sa mesa. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng umaga. Tiningnan ko ang screen. Isabela. Tumigil ako sandali. Tinitigan ko lang ang pangalan niya sa screen. Dati, kapag nakikita ko ang pangalan niya na tumatawag, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kinakabahan ako.
Nagtatanong ako sa sarili ko kung galit ba siya o kung may kailangan na naman siya o kung saan na naman siya galing. Pero ngayon, wala. Wala na yung kaba, wala na yung takot, wala na rin yung galit. Para na lang siyang isang pangalan ng taong kakilala ko noon, isang estranghero na may pamilyar na pangalan. Sinagot ko ang tawag. "Hello," ang mahinahon kong sabi. Sa kabilang linya, narinig ko agad ang hikbi, mabigat, basag na basag ang boses. "Ricardo," sabi niya, "Ricardo, patawarin mo ako." Nanatili akong tahimik, nakikinig lang ako, nagkwento siya. Sunod-sunod, walang preno. Sinabi niyang iniwan na siya ng lalaking ipinalit niya sa akin. Yung lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng walang hanggang kasiyahan. Tinangay daw nito ang malaking halaga ng pera niya. Niloko siya, ginamit lang siya. Ngayon, mag-isa na lang siya sa malaking bahay na iyon, ang bahay na ipinaglaban niyang makuha sa akin. "Ang lungkot-lungkot dito, Ricardo," ang iyak niya. "Malamig, walang tao, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pwede ba tayong magsimula ulit? Please, kahit subukan lang natin." Habang pinakikinggan ko siya, tumingin ako sa malayo. Nakita ko si Elena na naglalagay ng palaman sa pandesal sa kusina. Nakita ko ang sinag ng araw na tumatama sa mga dahon ng mangga sa labas. Naramdaman ko ang awa kay Isabela. Totoong awa. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil nakikita ko ang isang taong naligaw at ngayon ay nag-iisa na lang sa gitna ng dilim. Pero ang awa ay hindi pag-ibig. Isabela ang tawag ko sa kanya. Binanggit ko ang pangalan niya ng may respeto pero may diin. Tumigil siya sa pag-iyak para makinig. "Narinig ko ang lahat ng sinabi mo," ang sabi ko, "at naiintindihan ko ang nararamdaman mo." Huminga ulit ako ng malalim bago nagpatuloy. Kailangan kong sabihin ito ng malinaw para sa kanya at para na rin sa akin. "Pinapatawad na kita, Isabela. Patagal na kitang pinatawad. Nung pinirmahan ko ang mga papel ng diborsyo, kasabay noon ang pagpapalaya ko sa lahat ng galit ko sa'yo." "Talaga?" ang tanong niya, parang nabuhayan ng loob. "So, pwede pa ba? Pwede pa ba tayong magkita?" Umiling ako kahit hindi niya ako nakikita. "Hindi, Isabela, hindi na." Nanahimik ang kabilang linya. Masaya na ako, ang dugtong ko, at sa pagkakataong ito, naramdaman kong totoo ang bawat salitang binitawan ko. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, payapa na ako, mayroon na akong katahimikan na matagal ko nang hinahanap. Ayoko nang guluhin pa ito. "Pero, mahal pa rin kita," ang pilit niya. "Hindi, Isabela," ang malumanay kong sagot. "Hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang ideya na may kasama ka. Takot ka lang mag-isa. Pero tapos na tayo. Ang kabanata natin, sarado na." Tapos na. Narinig ko ang muling pag-iyak niya pero sa pagkakataong ito, alam niyang wala na siyang magagawa. Ito na ang huli. Ito na ang katapusan. "Ingatan mo ang sarili mo, Isabela," ang huli kong sinabi. "Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo balang araw." Ibinaba ko ang telepono. Katahimikan. Muling bumalik ang payapang tunog ng umaga, ang huni ng mga ibon, ang tunog ng radyo sa kapitbahay, ang amoy ng kape. Tiningnan ko ang telepono ko at dahan-dahan itong inilapag sa mesa. Tapos na. Lumabas si Elena mula sa kusina, dala ang 2 tasa ng kape. Nakita niya siguro ang ekspresyon ng mukha ko. Hindi siya nagtanong, hindi siya nag-usisa. Ngumiti lang siya at inabot sa akin ang mainit na tasa. "Kape tayo?" ang yaya niya. Kinuha ko ang tasa. Ramdam ko ang init nito sa mga palad ko. "Salamat," ang sabi ko sa kanya, at sa salitang iyon, nandoon ang lahat ng pasasalamat ko. Habang humihigop ako ng kape, napagtanto ko ang isang bagay na napakahalaga. Isang leksyon na natutunan ko sa edad na 65. Minsan, ang pinakamasakit na bagay na nangyayari sa atin ay siya pa palang magliligtas sa atin. Kung hindi ako niloko ni Isabela, kung hindi gumuho ang pamilya ko noon, marahil ay nakakulong pa rin ako sa isang huwad na pagsasama. Marahil ay nandoon pa rin ako sa malaking bahay na yon, mayaman sa pera pero dukha sa pagmamahal. Marahil ay nagpapanggap pa rin akong masaya. Ang kataksilan niya ang naging susi. Masakit noong una, sobrang sakit. Parang pinupunit ang puso ko, pero ang sakit na yon ang nagtulak sa akin palabas. Iyon ang nagbigay sa akin ng dahilan
para umalis, para maghanap, at para matuklasan na may naghihintay pa palang tunay na kaligayahan para sa akin. Ang kataksilan niya ang nagpalaya sa akin. Tumingin ako sa langit, maaliwalas, asul na asul. Nakangiti na ako ngayon, hindi pilit, hindi peke. Ito ako, si Ricardo. Simple lang ang buhay, hindi milyonaryo pero bilyonaryo naman sa kapayapaan. Nagsisimula pa lang ang tunay na buhay ko. Hinarap ko si Elena at nagsimula kaming magkwentuhan tungkol sa kung anong ulam ang lulutuin namin para sa tanghalian. Sinigang na baboy daw ang gusto niya dahil maasim at mainit sabaw. Sabi ko naman masarap yon lalo na kung may patis at sili. Ganito lang kasimple, ganito lang kaganda. Salamat sa sakit noon dahil nandito ako ngayon, malaya, payapa, at tunay na masaya.